Kaibigan, meron ba kayong napapansin ngayon sa bayan natin, sa lugar natin? Parang medyo nagiging mas salbahe na yung mga tao eh. Parang merong nagbabago. Kaya ang topic natin ngayon, hindi nyo ba napapansin bakit lagi ka parang nilulugi ng ibang tao pag may lalapit sa'yo? Lagi ka nilalamangan o minsan niloloko na diretso. Bakit ganon palagi ang nangyayari? Ano bang ibig sabihin ko? Palagay natin sa trabaho, ang kakayanan mo dapat 1,000 a day ang sweldo sa'yo, pero ang offer sa'yo 500 lang. 'Di ba? Minsan yung talento mo ganito, offer sa'yo ganito lang. O may lalapit sa'yo, basta kahit sino man siya, lumapit sa'yo, kakilala mo, laging lamang, lagi kang lugi. Minsan din dyan, may mga tao na dati humihingi ka ng tulong sa kanila. Nung mataas pa sila, hindi ka pinapansin. Pinapabayaan ka lang. Ngayon, mahina na sila. Sila naman lalapit sa iyo, hihingi ng tulong. So parang, bakit lahat ng lapit sa iyo ng ibang tao, hindi ko naman nila lahat mga 99%, laging ikaw ang lugi. Dahil ba masagwa ugali nila? Or baka tayo ang may diferensya. Di ba? Baka tayo may diferensya din. Tingnan natin. So, ito ina-analyze ko. Ewan ko kung napapansin nyo rin to. Bakit sa mga dealing sa bata, matanda, laging ganon? May 10 dahilan. Bakit tayo nilulugi lagi ng ibang tao? Number 1, out of 10, posible makasarili siya talaga. Normally kasi ang tao, uunahin niya yung para sa kanya. 'Di ba? Kung meron siyang gagawing trabaho para kumita siya ng malaki, di maliit ang sweldo sa iyo. 'Di ba? Meron siyang kailangang project, kukunin ka niya para dumami yung tao doon. So, basically, makasarili yung tao kung kaya niya manloko, mang-api, lalo na diyan sa Facebook, ang daming manloloko, gagawin niya. They prioritize yung sarili nilang pera, hindi ikaw, bahala ka. Number 2, possible din naman na hindi lang sila aware sa talento mo. Baka marami ka ng awards, magaling ka na, pero hindi nila alam Kala nila ordinary ka lang, kaya siguro mababa offer lagi sa'yo. Pwede rin naman ganon, lack of awareness. Di papaalam natin sa kanila, papa-aware. Number 3, bakit laging ang baba ng offer sa'yo? Pwede dahil sa competition. Ang dami naghahanap ng trabaho, ang daming gusto mag-apply, 'di ba? Siyempre, pag maraming nag-a-apply, so medyo boss yung nagbibigay ng trabaho. Pwede niya ibaba talaga ang presyo. Number 4, yan ang sinasabi na maraming supply and demand. Ibig sabihin, maraming gusto mag-apply sa trabaho, konti lang ang trabaho na available, kaya yung presyo natin pababa ng pababa. Diba? Kaya kailangan minimum salary na lang. Kailangan college graduate ka pa o may experience ka pa, makakuha lang ng minimum salary. Para ang dami nag-a-apply Diba? Scarcity, nalulugi ka sa negotiation. Number 5, bakit tayo nilulugi ng tao? Mag-ingat kayo kung may magme-message sa inyo. Pag may nag-message sa inyo na kakilala nyo na matagal na hindi kayo mini-message, bigla ka na lang mini-message, matakot ka. Unang-una, baka na-hack yung account niya. Or kung hindi na-hack yung account niya na ini-scam ka niya, may kailangan siya sa'yo. Usually, lugi ka sa offer niya, kung ano man yun. Number 5, possibility, pwedeng may inggit yung tao, baka insecure sa'yo, inaasar ka lang. Possible din naman yun. May insecurity yung tao, kaya mababa ang lagi ka nilulugi. Possible, pero minsan hindi. Minsan hindi. Number 6, kulang lang siya sa empathy yung tao. Hindi niya iniisip yung offer niya, nakaka-insulto, kulang lang sa empathy. May mga taong ganun ito lang para sa'yo. Number 7, ito applies to overseas foreign workers. Number 7, baka may kulturang difference, may cultural difference. Baka sa ibang bansa, ganun talaga ugali nila, mas magaspang yung ugali, kaya ganun yung offer sa'yo. Possible din mga iniintindi natin, iba yung kultura nila.
Number 8, possible miscommunication. Hindi lang kayo nagkaintindihan. Number 9, opportunistic yung tao. Ibig sabihin, makasarili. Diba? Talagang gusto niya manlamang sa tao. And number 10, possible na mahina rin personality nyo. Baka masyado kayong mabait, masyado kayong people-pleasing, hindi kayo makasabi ng hindi, kaya lagi kayong tinetake advantage ng kaklase nyo. Common yan sa school, ikaw lagi lugi, ikaw nagbabantay, yung iba nagpapakasarap lang. Diba? So baka, ang point ko naman, huwag magpapagamit sa ibang tao. Pwede ka naman malugi konti. Actually, pag nilulugi ka na ibang tao, pwede naman sa umpisa, diba? Kung wala naman ibang trabaho, wala ka namang ginagawa, hindi ka busy, sige, pang network, pang pakisama sa iba, pagbigyan mo, diba? Wala pa naman ibang offers, mag-start ka lang, kaysa wala, pwede naman yan Pero kung napagbigyan mo na yung tao 1 beses, 2 beses, tapos nilulugi ka lagi, ito daw gagawin ninyo, tapos hindi ka naman babayaran, hindi ka naman tutulungan. Tsaka mahirap yung sa lalo na sa mga bata, ingat kayo sa laway. Anong laway? Mag-ingat kayo sa taong puro laway lang. Ibig sabihin, puro lang dada. Let's say, nagpagod ka sa kanya, nagtrabaho ka 3 araw, sasabihin, mabait ka, magaling ka, ikaw pinaka-magusto kong tao. Useless yun. Laway is laway. Baliwala yon. Dapat pera. Dapat pera. Oo, walang ganon. Ang ending, kung ang isang tao serious sa'yo, babayaran ka dapat. Okay lang nagpapagalit, masungit yung amo, basta nagbabayad ng maayos. Yun ang importante. Kasi yung laway fake yun Scammer yun Puro lang laway, binobola ka, inaano lang, minamasahe lang yung ego mo, pero nilulugi ka. Inuuto ka lang. Di ba? Okay, laway is good. Okay, nice words, pero importante, syempre, pera, tulong. Pagtulong, talagang yung mabigat, yung may cash out. Ibig sabihin na talagang serious siya sa'yo. Diba? Kasi kung hindi ka babayaran, hindi siya serious Diba? So yun, possible din yun. Tinuturuan ko lang kayo maging practical kasi maraming manloloko ngayon na nagte-take advantage. Okay, so ito dahilan. Ba't sila nagte-take advantage? Ano namang gagawin natin? Meron tayong 9 na strategy para makaiwas tayo sa ganitong sitwasyon. Number 1, assess mo yung situation. Talagang inaapi ka ba? O baka paranoid lang tayo? O baka medyo inis lang tayo ngayon? Diba? O baka hindi naman Diba? Number 2, assess mo rin yung self-worth mo. At ano tingin? Baka hindi naman alam ng tao na magaling ka na mag-drawing o ganito na ang presyo mo sa ibang tao. Kaya offeran ka ng barya. Possible din yun. Pag ganon, kailangan mo ipakita. Pakita mo na nagkaroon ka ng award. Hindi naman pagyayabang to credential mo yun Kailangan mo rin ipaalam sa iba. Paano malalaman ng ibang tao ang worth mo pag hindi mo sasabihin? Diba? Swabe lang yung pagkasabi. Hindi ka naman nagyayabang, kailangan mo yun for work Kita mo yung mga artista at yung mga ibang tao, news ng news sa media na nanalo ng kung ano-anong award kunwari, para lang masabi na, to, mataas na yung status, mataas ang presyo niya, di ba? So, yan ang mga PR nila. So, ikaw, tayo, sariling PR mo dapat, di ba? Pag kailangan mo yun sa trabaho mo. Number 3, kailangan mapili mo yung taong mabait at taong winawais ka. Nalulungkot lang ako to say, tingin ko mga 99% ng tao ngayon, iwawais ka, lolokohin. Maraming super dami. Parang 99% manloloko. Sige na, gawin na natin 90%. Magalit kayo 10% na lang matino. Pero halos wala na akong makita matino Na mahirap. Ngayon, saan kayo maghahanap ng matino? Pag kaibigan mo lang, classmate mo lang, di mo kakilala, malabo. Maliit ang chance na magiging matino yun. Pag nakilala mo lang sa Facebook, nako, wala na yun. Halos walang chance. Halos puro scammer sa FB So, ngayon, pag kamag-anak mo, kapatid mo, magulang mo,
mas may chance ka na mas matino ang deal sa'yo. Okay, maraming manlolokong kamag-anak, maraming salbahing kamag-anak, pero a little higher chance pag magulang mo, kapatid mo, relative mo, mas a little higher chance. Maingat ka pa rin, pero mas a little more. Kaya, mas pwede doon. Number 4, huwag kayo magpapaloko sa manipulators. Okay? Huwag na kayo magpapabully. Diba? Dapat pag ayaw na, tigil na. Pag naapi ka na, tama na. Tulad na sinabi ko, baka puro laway lang yan. Binobola ka lang. Diba? Number 5, learn to say no. Pero pag nag-say no tayo, ito'y sikreto. Huwag naman yung say no na talagang no agad. Diba? Pag nag-say no tayo, dapat say no nicely. Diba? Parang, sorry, hindi ako makakapunta ngayon, hindi ako makaka-attend, hindi ko magagawa, meron ako ibang trabaho. Pero later on, baka pwede. Say no nicely. Huwag mo sabihin, ayoko kasi inaapi mo ako, nilulugi mo ako. Kahit tunay, huwag mo na sabihin. Kasi you don't want to burn bridges. Number 6, dapat hinto na yung pagiging people pleaser and guilty sa buhay mo. Baka mamaya, matanda na tayo, 15 na tayo, years old, nagpapalugi pa tayo, wala na mangyayari sa buhay natin. Mahirap i-expect na yung tinulungan mo ngayon, tutulungan ka sa ibang araw. Yan po, maraming kasi naniniwala pa sa magandang mundo na pag tinulungan mo siya, in 20 years, tutulong siya sa'yo, pagkipit ka. Palagay ko, baka 99% hindi tutulong. Merong tutulong, pero baka hindi eh. Baka kahit anong mangyari, kahit ma-hospital tayo, kahit mawala tayo sa mundo, hindi tayo tutulungan eh. Wala eh. Oo, mahirap. Siguro hanggang magulang mo lang, kapatid mo, tutulong konti. Tutulong konti, pero baka hindi full tulong. Kaya, ingatan mo yung sarili mo. Ikaw lang magbabantay sa sarili mo. Number 7, maghanap ka ng inner circle mo. Kung meron ka sa asawa mo, 'di ba? Sa anak mo, baka hanggang dun lang. 'Di ba? Kasi ang mga friends lang yan eh. Pero pag gipitan, wala na. Mahirap. Kung tutulong man, konti lang. Number 9, ulit lang. Pag naloko, start again, start new life. Respeto lang sa iba, mabait pa rin tayo, matulungin pa rin tayo, pero alam natin na pag tayo nangailangan, wag tayo umasa kasi sasama lang ang loob ninyo. And number 9, very most important tip ko, kumita kayo ng pera. Itago nyo yung pera nyo, ipunin nyo yung pera nyo, lagay nyo sa bangko, na safe, sabi ko, bumili kayo ng lupa, kung may pera kayo, focus ka sa trabaho mo, diyan ka kumikita, focus ka sa business mo, focus ka sa talent mo. Okay tumulong, pero pag nagipit, pag na-hospital, pag may mangyari, ang makukunan mo lang ng pera, sarili mo. Okay, huwag kang umasa na paggipit, pag nagkaroon ka ng problema, nagkakaso, may lalapit sa'yo, may matutulong, malabo po. Kasi ngayon yung tao medyo iba eh. Medyo kanya-kanya na ngayon eh. Kanya-kanya. Okay? So, yun lang. Ingat lang tayo. Huwag kayong ma-take advantage. Maraming manloloko ngayon, lalo na sa FB. Kita nyo, ang daming fake ads, di ba? Grabe mga kababayan natin. Parang wala ng konsyensya lately eh. So, parang wala ng conscience talaga. Oo, iba na talaga ngayon. Lalo na naghihirap ang nagmamahal ang presyo ng bilihin, naghihirap yung tao, mas nag-i-scam, mas maraming lalapit sa'yo na ilulugi ka, lalamangan ka. Tinuturuan ko lang kayo, bakit ito nangyayari? Alamin natin bakit, at ano yung mga strategy para hindi tayo maabuso ng ibang tao. Saan po nakatulong to? Psychology tips para maging maayos yung buhay natin. God bless po.